Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung bakit ang ating mga ninuno noon ay hindi gaanong nakaranas ng mga sakit sa tiyan na karaniwan na sa atin ngayon? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang problema na madalas ay nahihiya tayong pag-usapan pero nagpapahirap sa milyon-milyong tao araw-araw. Pag-uusapan natin ang pagtitibi o constipation at kung paano maibabalik ang gaan ng inyong pakiramdam. Tinitiyak ko sa inyo, sa pagtatapos ng videong ito, may mga matutuklasan kayong kamanghamanghang bagay. Maiintindihan nyo kung paano mapapaganda ang takbo ng inyong bituka kahit kayo ay nasa edad 75 pataas na. At ang pinakamaganda rito, hindi natin kailangang gumamit ng mga mamahaling gamot mula sa botika. Sa katunayan, ilalantad natin ang isang matandang katotohanan. Habang mas gumagamit ka ng mga modernong laxative, lalong nagiging tamad at humihina ang iyong katawan. Gagamitin natin ang karunungan na mahigit 1,000 taon na ang tanda. Ito ang sikreto ng isang dakilang manggagamot na nanggamot sa mga hari at maging sa mga ordinaryong tao. Ang sikretong ito ay napakasimple kaya't maaari nyo na itong simulan bukas ng umaga. Pero bago tayo magpatuloy, maaari bang mag-comment muna kayo sa ibaba? Paano nyo ba karaniwang nilulunasan ang kabigatan ng inyong tiyan? Gumagamit ba kayo ng tabletas or mga natural na lunas? Gusto naming malaman ang inyong karanasan. Para maunawaan ang ating metodo, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Isipin nyo ang sinaunang silangan. 1,000 taon na ang nakalipas. Dito nanirahan at nagtrabaho ang dakilang Persian na manggagamot at pilosopo na si Avicenna o mas kilala bilang si Ibn Sina. Isinulat niya ang sikat na The Canon of Medicine. Ang aklat na ito ang naging pangunahing basehan ng medisina sa Europa at Asya sa loob ng maraming siglo. Para kay Avicenna, ang bituka ang ugat ng buong kalusugan ng tao. Sabi niya, kung ang ugat ng puno ay nabubulok, magiging sakitin din ng lahat ng mga sanga nito. Noong panahong iyon, wala pang matatapang na kemikal na gamot. Ang mga doktor noon ay umaasa sa pag-unawa kung paano gumagana ang katawan kasabay ng kalikasan. Pinag-aralan ni Avicenna ng malaliman kung bakit nababara ang pagkain sa loob ng tao. Bumuo siya ng mga malinaw na tuntunin na nakatulong sa mga matatanda na manatiling masigla at malinis ang bituka hanggang sa kanilang huling mga taon. At ang nakakabilib, kinukumpirma ng makabagong siyensya ngayon ang lahat ng kanyang mga natuklasan. Nakalimutan lang natin ang mga simpleng katotohanan ito dahil sa abala nating pamumuhay. Kaya naman, balikan natin ang ating pinagmulan at alamin ang kanyang paraan ng sunod-sunod. Marami sa atin ang naniniwala na habang tumatanda, natural lang na humihina ang ating panunaw. Pero ang totoo, isa lang itong maling akala na dapat na nating kalimutan. Siguradong narinig nyo na ang sabi-sabing kapag tungtong mo ng 70, normal na lang ang pagtitibi or constipation. Pero maniwala kayo, hindi ito totoo. Alamin natin kung ano nga ba talaga ang tinatawag na lazy gut or tamad na bituka. Totoo na sa paglipas ng panahon, maaaring mabawasan ng kaunti ang lakas ng ating mga kalamnan. Pero hindi ito dahilan para sumuko o tanggapin na lang ang sitwasyon. Ang ating katawan ay sadyang idinisenyo ng kalikasan bilang isang kamanghamanghang mekanismo na subok ang tibay. At ang makinang ito ay kayang gumana ng maayos kahit tayo ay nasa dapit hapon na ng ating buhay. Ang tunay na problema ay hindi ang numerong nakasulat sa inyong birth certificate, kundi ang ating mga nakasanayan sa araw-araw. Masyado tayong umaasa sa mga
magic pills mula sa botika. Sa isang maliit na tableta, mabilis na resulta agad ang ating inaasahan. Pero ang mga gamot na ito ay pansamantala lang na tinatakpan ang problema. Ang totoo, lalo lang nilang pinapatamad at pinapahina ang inyong bituka. Iba ang pananaw ni Avicenna tungkol dito. Para sa kanya, ang tamang pagkain at simpleng mga gawi ang dapat nating maging pangunahing lunas. Isipin nyo na lang ang isang sasakyan. Kung papakargahan nyo ito ng marumi at murang krudo, darating ang oras na hihinto ito sa gitna ng daan. Ganito rin ang ating tiyan. Kung sa loob ng maraming taon ay hindi tama ang ating kinakain, hihinto ito sa paggana at manghihingi ng kumpuni. Kaya naman, ang unang hakbang para lumaya sa problemang ito ay ang pagbabago ng inyong pag-iisip. Itigil na ang pagsisi sa inyong edad. Ang inyong bituka ay kayang gumana ng kasing tino ng isang Swiss watch kahit kayo ay 70, 5 o 90 anyos na. Posible ito. Ang kailangan lang ay bigyan ang inyong katawan ng tama at natural na paraan para makapagtrabaho ito ng maayos araw-araw. Ngayon, talakayin natin ang una at pinakamahalagang tuntunin ng dakilang manggagamot na si Avicenna. Binigyang diin ni Avicenna ang halaga ng tubig. Ngunit hindi lang basta tubig, kundi ang tamang temperatura nito sa tamang pagkakataon. Ayon sa kanya, pinapatigas ng malamig na tubig ang ating mga laman loob at pinapabagal ang panunaw. Sa kabilang banda, ang mainit-init na tubig ang siyang nagbibigay buhay sa ating buong katawan. Ang sikreto ay nasa isang simpleng ritual tuwing umaga na dapat gawin araw-araw ng walang palya. Pagkagising ninyo, uminom agad ng tubig. Humigit kumulang 2 baso ng malinis na tubig ang kailangan. At dapat ito ay maligamgam o medyo mainit-init, hindi nakakapaso, pero sapat para maramdaman ang haplos ng init sa loob. Bakit ito napakahalaga? Lalo na sa umaga habang wala pang laman ng tiyan. Sa buong magdamag, nawawalan ng ating katawan ng maraming tubig dahil sa paghinga at pagpapawis. Dahil dito, natutuyo at naninigas ang ating mga organo. Ang maligamgam na tubig ay dahan-dahang humuhugas sa dingding ng ating sikmura at mga bituka. Nililinis nito ang mga dumi o plemang namuo habang tayo ay tulog. Nagbibigay din ito ng senyales sa ating nervous system na oras na para magising at paandarin ang makina ng ating katawan. Ang init ay nakakatulong ding magpakalma sa mga muscle spasms or paninigas na madalas nararamdaman, lalo na ng mga may edad na. Pinapalambot nito ang anumang nakabara sa ating digestive tract. Ito na marahil ang pinakasimple at pinakamabisang natural na pampurga sa buong mundo. At higit sa lahat, ito ay libre. Subukan ninyong gawin itong habit at tiyak na mamamangha kayo sa magiging resulta. Ang mahalaga, huwag itong inumin ng biglaan o isang lagukan lang. Damhin ang bawat higop ng dahan-dahan na tila ba umiinom kayo ng isang napakasarap at mamahaling tsaa. Para mas maintindihan natin kung paano gumagana ang tubig sa ating katawan, gumamit tayo ng isang simpleng paghahalin tulad. Isipin mo ang isang lupang tuyo at bitak-bitak sa tindi ng init ng tag-araw. Ang lupa ay kasing tigas ng bato. Kung susubukan mong bungkalin ito gamit ang iyong mga kamay o pala, tiyak na mahihirapan ka. Pero ano ang mangyayari kapag dinaloy ang isang mahinhin at banayad na ulan? Unti-unting sisipsipin ng lupa ang tubig hanggang sa ito ay lumambot at muling magkaroon ng buhay. Ganito rin ang eksaktong nangyayari sa loob ng ating katawan. Kapag tayo ay tinitibi, ang dumi ay nagiging tuyo at matigas na parang lupang tigang. Dahil dito,
nawawalan ng lakas ang ating bituka na itulak ito palabas. Ayon sa tanyag na manggagamot na si Avicenna, ang pagkatuyo ng katawan ang pangunahing kaaway ng pagtanda. Habang tumatanda ang tao, mas mabilis na nawawala ang natural na halumigmig o moisture ng katawan. Kaya naman, kailangan nating tulungan ang ating sarili na ma-hydrate mula sa loob. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig tuwing umaga ay nagsisilbing parang biyaya ng ulan. Dumadaloy ito sa ating bituka at pinapalambot ang mga nakaimbak na dumi. Dahil dito, nagkakaroon ito ng tamang tekstura para madaling mailabas ng ating bituka nang hindi nangangailangan ng labis na puwersa. Maraming tao ang nagtataka kung bakit tinitibi pa rin sila kahit marami naman silang naiinom na tsaa o juice. Dito, nagkakaroon ng pagkakamali. Para sa ating katawan, ang tsaa at juice ay itinuturing na pagkain. Kailangan pa ng katawan na gumamit ng enerhiya para paghiwalayin ang tubig mula sa ibang sangkap nito. Samantalang, ang purong maligamgam na tubig ay diretso agad sa paglilinis ng ating sistema. Kaya tandaan, walang makakapalit sa bisa ng isang baso ng simpleng maligamgam na tubig paggising sa umaga. Ang susunod na mahalagang prinsipyo ni Avicenna ay tungkol sa paraan ng ating pagkain. Marahil ay paulit-ulit nyo nang naririnig ang payo na nguyain ng mabuti ang pagkain. Pero alam nyo ba kung bakit ito kritikal para maiwasan ng constipation o pagtitibi? Ayon kay Avicenna, ang proseso ng pagtunaw ay hindi nagsisimula sa tiyan kundi sa ating bibig. Tandaan natin, walang ngipin ang ating tiyan. Isa itong simpleng katotohanan na madalas nating nakakalimutan. Kapag lumulunok tayo ng malalaking tipak ng pagkain, nagbibigay tayo ng matinding pasanin sa ating katawan. Ang malalaking piraso ay hindi natutunaw ng maayos. Nakatambak lang ang mga ito sa tiyan at kalaunan ay dadaan sa bituka ng hindi pa sapat ang pagkakadurog. Dito na magsisimulang mabulok at umasim ang pagkain sa loob. Nagdudulot ito ng hangin na nagpapalaki ng tiyan at nagiging sanhi ng masakit na pulikat. Ang prosesong ito ay sumisipsip din ng maraming tubig, kaya sa huli, nabubuo ang matigas na bara sa dumi. Para maiwasan ito, kailangang gawing parang malapot na likido ang anumang pagkain habang nasa bibig pa lang. Ang ating laway ay may mga espesyal na enzyme na agad nagtatrabaho upang tunawin ang pagkain. May isang lumang gintong aral na nagsasabing, inumin ang iyong pagkain at nguyain ang iyong inumin. Isipin mong kumakain ka ng mansanas. Huwag itong lunukin hanggat hindi ito nagiging parang pure o talagang malasado sa loob ng iyong bibig. Alam ko, kailangan nito ng oras at pasensya, lalo na kung sanay kang kumain ng mabilisan. Pero para sa mga nakatatanda, ito ay hindi lamang payo. Ito ay isang pangangailangan. Ang maingat na pagnguya ay nag-aalis ng malaking bigat sa ating mga bituka. Sa ganitong paraan, natatanggap ng ating katawan ang pagkain sa pinaka-ideal na anyo, handang-handa para sa mabilis na pagtunaw at madaling paglabas. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba talaga ang dapat na nasa inyong pinggan. Binigyang diin ng tanyag na manggagamot na si Avicenna ang kahalagahan ng pagkain ng rough food or yung mga pagkaing mayaman sa hibla. Sa panahon ngayon, tinatawag natin itong fiber. Pero ano nga ba ang sikreto sa likod nito? Marami ang naniniwala sa maling akala na kapag masakit ang tiyan, dapat ay puro malalambot na lugaw or puri lang ang kainin. Akala natin ay pinoprotektahan natin ang ating sikmura sa ganitong paraan. Pero ang totoo, ang ganitong diet ang direktang daan
patungo sa chronic constipation or pabalik-balik na pagtitibi. Kapag puro malalambot na pagkain lang ang kinakain natin, hindi nakakapagtrabaho ang ating bituka. Parang kalamnan na nanghihina dahil walang ehersisyo. Ang fiber ay nagsisilbing walis ng ating katawan. Hindi ito tuluyang natutunaw ng ating tiyan. Sa halip, dumadaan ito sa ating buong digestive tract habang sinisipsip ang tubig at mga toxins. Ang mga hibla na ito ang kumikiliti sa dingding ng ating bituka para pilitin itong gumalaw. Ang tawag sa prosesong ito ay peristalsis. Kung walang fiber, hihinto ang paggalaw na ito. Ginamit ni Avicenna ang mga prutas tulad ng figs at dates para gamutin ang ganitong kondisyon, mga pagkaing hitik sa natural na fiber. Kung gusto ninyong maging maayos ang inyong pagpunta sa banyo, kailangan ninyong mahalin ang mga gulay, ang carrots, beets, at repolyo ang inyong magiging matalik na kaibigan. Ngunit, paalala lang, dahan-dahan ng pagdagdag nito sa inyong diet para hindi kayo kabagan. Simulan muna sa maliliit na serving ng mga nilaga or tinuwang gulay bago lumipat sa mga sariwang salad. Isipin ninyo na ang fiber ay parang sponge sa paghuhugas ng pinggan. Kung wala ito, hindi mo malilinis ng maayos ang maduming kaldero. Ganoon din ang ating bituka. Kailangan nito ang rough sponge na ito para mailabas at mawalis ang lahat ng dumi araw-araw. Alamin natin kung bakit nga ba mapanganib ang madalas na pag-inom ng mga laxative or pampurga. Maraming tao ang umaasa na lang sa mga gamot na ito sa loob ng maraming taon at tila hindi na kayang dumumi ng wala ito. Akala ng marami, ligtas ito at solusyon sa problema. Pero ang totoo, ang mga kemikal na ito ay parang latigo sa isang pagod na kabayo. Isipin niyo ang isang matandang kabayo na humihila ng mabigat na karuwahe. Huminto ang kabayo dahil wala na siyang lakas. Kapag nilatigo niyo siya ng malakas, mapipilitan siyang humakbang pa ng kaunti. Pero lalakas ba siya dahil sa latigo? Siyempre hindi. Lalo lang siyang manghihina at mapapagod. Ganyan din ang ginagawa ng mga matatapang na laxative sa inyong bituka. Pinupukaw ng kemikal ang inyong mga nerve endings para piliting gumalaw ang mga kalamnan. Oo, makakabawas kayo, pero pagkatapos nito ay sobrang pagod ang inyong bituka. Sa susunod, hindi na ito gagana kung walang chemical na latigo. Dito na nabubuo ang tinatawag na lazy bowel syndrome dahil sa mga gamot. Nakakalimutan na ng katawan kung paano magtrabaho ng kusa. Habang tumatagal, paitaas ng paitaas ang dosis ng gamot pero palaylay naman ng palaylay ang epekto nito. Ibang diskarte ang itinuturo ni Avicenna. Ang payo niya, pakainin at painumin ng tama ang pagod na kabayo. Bigyan ito ng pahinga at natural na pampasigla. Maaaring hindi kasing bilis ng tableta ang mga natural na paraan, pero ibinabalik naman nito ang mismong function ng ating organ. Ibinabalik nito ang likas na lakas at memorya ng ating bituka upang muli itong gumana ng normal. Sa mga turo ng tanyag na manggagamot na si Avicenna, may isang sangkap na itinuturing niyang gintong likido. Ito ay walang iba kundi ang olive oil. Napakalaki ng papel nito sa paggamot ng constipation, lalo na sa mga nagkakaedad. Habang tumatanda tayo, nababawasan ang natural na dulas o lubrication sa loob ng ating bituka. Ang mga dingding nito ay nagiging tuyo at magaspang, kaya naman bumabagal ang paggalaw ng pagkain at nagdudulot ito ng hirap sa pagdumi. Ang olive oil ay nagsisilbing perpektong pampadulas. Binabalot nito ang ating sikmura at bituka ng isang manipis na layer
upang maging swabe, madali at hindi masakit ang pagdaan ng dumi. Bukod dito, ang dekalidad na langis ay nagpapasigla sa paglabas ng APDO. Ang apdo, ang pinakamabisang natural na paraan ng katawan para pasiglahin ang bituka na gumalaw ng maayos. Paano ba ito gamitin ng tama? Pinapayo ni Avicenna na inumin ang olive oil sa umaga. Ang pinakamagandang paraan ay ang pag-inom ng 1 kutsara ng extra virgin olive oil 30 minuto bago mag-almusal. Maaari mo itong sundan ng pag-inom ng maligamgam na tubig para sa mas magandang epekto. Kung hindi mo kayang inumin ang langis ng direkta, may iba pang paraan. Maaari mo itong ihalo ng sagana sa iyong salad o sa nakahanda ng mainit na lugaw o oatmeal. Ang pinakamahalagang tuntunin, huwag itong gagamitin sa mismong pagluluto o pagpiprito dahil mawawala ang lahat ng sustansya nito kapag nainitan ng sobra. Isipin mo ang isang lumang bisagra ng pinto na tumutunog at mahirap igalaw dahil sa kalawang at katandaan. Ano ang gagawin mo? Lalagyan mo ito ng kaunting langis at agad na magiging swabe at tahimik ang pagbukas nito. Ganyan na ganyan din ang ginagawa ng olive oil para sa iyong panunaw. Ngunit hindi sapat ang wastong pagkain kung hindi naman kumikilos ang ating katawan. Ayon kay Avicenna, ang paggalaw ay buhay at ang kawalan ng kilos ay nagdadala ng sakit. Isinulat niya na ang taong mahilig maglakad ay madalang magkaroon ng problema sa tiyan. Dito matatagpuan ang mahalagang sikreto ng ating katawan. Kapag tayo ay nakaupo o nakahiga lang, tila natutulog din ang ating mga bituka. Nakarelax ang mga kalamnan nito at walang sapat na pampasigla para magtrabaho. Ngunit sa oras na magsimula tayong maglakad, nagiging aktibo ang mga muscle sa ating tiyan at likod. Sa bawat hakbang, dahan-dahang minamasahe ng mga ito ang ating mga lamang loob. Ang natural na masahing ito ang nagtutulak sa mga dumi pababa sa ating bituka. Hayaan niyo akong magbahagi ng kwento tungkol sa isang lolo. 78 taong gulang na siya at noon ay hirap na hirap sa matinding constipation. Walang diet na tumatalab sa kanya hanggang sa nagkaroon siya ng alagang aso. Dahil dito, napilitan siyang lumabas ng bahay 2 beses sa isang araw. Nagsimula siyang maglakad ng mabilis sa loob ng 40 minuto. Matapos lang ang 1 buwan, tuluyan nang nawala ang kanyang problema nang hindi gumagamit ng anumang gamot. Hindi mo kailangang tumakbo sa marathon or pumunta sa gym. Sapat na ang simpleng paglalakad araw-araw. Maglakad papuntang tindahan, sa parke, o kahit umikot lang sa paligid ng bahay. Ang mahalaga ay gawin ito ng may ritmo at tuloy-tuloy sa loob ng kahit 30 minuto sa isang araw. Ang paggalaw ng ating mga binti ay direktang konektado sa pagkilos ng ating digestive system. Ito ay batas ng kalikasan na hindi kayang palitan ng anumang tableta o gamot. Kung hirap kayong maglakad ng matagal, may isa pang mahusay na paraan para pasiglahin ang inyong bituka at ito ay sa pamamagitan ng tamang paghinga. Maaaring magulat kayo, pero ang paraan ng ating paghinga ay may direktang epekto sa ating pagdumi. Karamihan sa atin ngayon ay mababaw lang kung huminga, kung saan ang itaas na bahagi lang ng dibdib ang ginagamit. Dahil dito, nananatiling hindi gumagalaw ang ating tiyan. Noong unang panahon, pinapayuhan na ni Avicenna ang kanyang mga pasyente na magsanay ng malalim na paghinga. Sa modernong medisina, tinatawag itong diaphragmatic breathing or paghinga gamit ang tiyan. Ang diaphragm ay isang malaking kalamnan na naghihiwalay sa dibdib at sa tiyan. Kapag humihinga kayo ng malalim gamit ang tiyan, bumababa ang diaphragm.
Pinipisil nito ang inyong atay, sikmura at bituka na nagsisilbing isang mabisang masahe para sa inyong mga internal organs. Kapag huminga naman kayo palabas, liliit ang tiyan at mawawala ang pressure. Ang ganitong ritmong pagpisil ay mabisang pampasigla sa paggalaw ng inyong bituka. Paano ba ito gawin? Humiga ng nakalintay o umupo ng matuwid. Ipatong ang isang kamay sa inyong tiyan. Dahan-dahang huminga papasok sa ilong ng sapat para umangat ang inyong kamay sa tiyan. Dapat ay halos hindi gumagalaw ang inyong dibdib. Pagkatapos, dahan-dahang huminga palabas sa bibig habang dahan-dahang hinihila ang tiyan papasok. Gawin ito ng 10 hanggang 15 beses tuwing umaga bago bumangon sa kama. 2 minuto lang ang kailangan, pero ang epekto nito ay kamangha-mangha. Mararamdaman ninyo ang bahagyang paggalaw at pagkulo sa loob ng inyong tiyan. Isang malinaw na sinyalis na gising na at aktibo na ang inyong bituka. Silipin natin ang ilang piling payo mula sa mga luma at tanyag na aral ni Avicenna. Isa sa pinakasikat at mabisang inumin para sa paglilinis ng katawan ay ang honey water or tubig na may pulot. Sa sinaunang medisina, ang pulot ay hindi lamang itinuturing na pampatamis, kundi isang makapangyarihang gamot. May pambihira itong kakayahan na humigop ng halumigmig at magpalambot ng mga naninigas na bahagi ng katawan. Bukod dito, mayaman din ang pulot sa mga natural na enzymes na malaki ang tulong sa ating pagtunaw ng pagkain. Napakadali lang ng paraan ng paggawa nito. Pero may mga mahahalagang detalye tayong dapat tandaan. Una, kumuha ng isang baso ng maligamgam na tubig. Tandaan, hindi dapat mainit o kumukulo ang tubig dahil mawawala ang lahat ng sustansya at bisa ng pulot. Maglagay ng 1 kutsarita ng dekalidad at natural na pulot. Napakahalaga na purong pulot ang gagamitin at hindi yung mga sirup lang na gawa sa asukal. Haluin itong mabuti hanggang sa matunaw ang lahat ng pulot. Ang honey water na ito ay dapat inumin sa umaga nang wala pang laman ng tiyan. Ayon kay Avicenna, ang ganitong inumin ay nagsisilbing panlinis ng sikmura, nagtatanggal ng mga sobrang plema, at inihahanda ang ating katawan para sa mga susunod na pagkain sa buong araw. Para sa mas matinding epekto, maaari ring pumatak ng kaunting katas ng lemon. Ang asim ng lemon ay nakakatulong para pasiglahin ang paggawa ng bile o apdo sa ating katawan. Isipin nyo na lang na ang inuming ito ay parang isang banayad na morning shower para sa inyong mga internal organs. Nililinis nito ang mga dumi o tira-tira mula kahapon at binibigyan ang inyong katawan ng panibagong lakas. Maraming mga nakatatanda ang nakakapansin ng ginhawa matapos ang ilang araw lang na regular na pag-inom nito. Mas nagiging maayos, malambot, at regular na ang kanilang pagdumi. May napakagandang teorya si Avicenna tungkol sa katangian ng mga pagkain. Para sa kanya, ang bawat kinakain natin ay mahahati sa 4: mainit, malamig, tuyo, at basa. At hindi ito tungkol sa temperatura ng apoy, kundi sa epekto ng pagkain sa loob ng ating katawan. Naniniwala siya na ang constipation or pagtitibi ay isang kondisyon na dulot ng lamig at tuyot. Kaya para malunasan ito, kailangang ibalik ang init at moisture sa ating sistema. Ano ang ibig sabihin nito sa ating modernong dieta? Simple lang, iwasan ang pagkain ng tuyo o yung tinatawag na dry snacks. Ang mga sandwich, tuyong biskwit, crackers, at pritong karne na walang sarsa ay nagdudulot ng sobrang panunuyot sa loob. Hinihigop na ngayong mga pagkaing ito ang tubig mula sa ating bituka para lamang matunaw sila. Sa halip, gawing basehan ng inyong pagkain
ang mga pagkaing basa at mainit. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang malalapot na soup o puree, mga nilagang gulay na may sarsa at oatmeal o lugaw na niluto sa tubig at may kaunting langis o butter. Ang ganitong uri ng pagkain ay swak na swak para sa ating pagod na bituka. Madali itong dulasin, hindi nakakagasgas sa loob, at hindi na nangangailangan ng sobrang tubig para madigest. Itama rin natin ang isang karaniwang maling akala. Marami ang naniniwala na sapat na ang kumain ng tuyong bran o darak basta't sasabayan ng pag-iinom ng tubig. Pero para sa mga nakatatanda o sa mga may sensitibong bituka, ang tuyong bran ay maaaring magdulot ng matinding hapdi at cramps. Para itong liha o sandpaper na kumakamot sa loob ng ating tiyan. Kaya bago kainin, dapat ay ibabad muna ang bran sa kumukulong tubig hanggang sa maging malambot itong parang lugaw. Sa ganitong paraan lamang ito magiging tunay na kapaki-pakinabang at hindi makakasama sa inyong kalusugan. Pagdating sa mga sikreto ng maayos na pagtunaw ng pagkain, hindi pwedeng mawala sa listahan ang mga dried fruits. Ang prunes at pasas ay maituturing na mga tunay na superfood para sa ating bituka. Maging ang tanyag na manggagamot na si Avicenna ay madalas itong inireresita sa kanyang mga pasyente noon. Pero ang sikreto ay wala sa pagkain nito ng diretso mula sa pakete. Gaya ng alam natin, ang mga tuyong prutas ay mabilis humigop ng moisture o tubig sa katawan. Kaya para maging tunay na gamot ang mga ito, kailangan natin silang ihanda ng tama. Ang pinakamabisang paraan ay ang pagbababad sa tubig. Kumuha ng 5 o 6 na pirasong dekalidad na prunes na walang buto. Sa gabi, hugasan ng mga ito at ilagay sa loob ng isang baso. Buhusan ito ng malinis na tubig na nasa room temperature at hayaan lang ito magdamag. Kinabukasan, makikita ninyong lumambot at lumaki na ang mga prunes dahil sumipsip na sila ng tubig at ang ilan sa kanilang mga sustansya ay humalo na rin sa baso. Sa umaga, inumin ang matamis-tamis na tubig na ito at dahan-dahang nguyain ang mga prunes. May taglay ang prunes na mga espesyal na sustansya na nagpapasigla sa natural na paggalaw ng ating bituka. Mas banayad at mas natural ang epekto nito kumpara sa mga kemikal na gamot o tableta. Ganyan din ang epekto ng maitim na pasas. Maaari nyo ring gawing masarap na dessert ang mga binabad na prutas na ito sa pamamagitan ng paghalo sa natural yogurt or kefir. Isipin nyo na parang gumagawa kayo ng isang espesyal na natural balm para sa inyong katawan. Hindi lang nito tinutulungan ang inyong panunaw, kundi pinapalakas din nito ang inyong puso dahil sa taglay nitong potassium na napakahalaga, lalo na para sa mga nasa edad 60 pataas. Isa pang mabisang paraan na itinuro ni Avicenna ay ang manual therapy o sa madaling salita, ang pagmamasahe. Naniniwala ang dakilang manggagamot na ang paghaplo sa tiyan ay kayang alisin ang anumang bumabara sa loob ng ating katawan. Ang maganda rito, kaya nyo itong gawin ng mag-isa habang nakahiga pa sa kama. Napakasimple nito at siguradong ligtas. Humiga ng patihaya at itukod ng bahagya ang mga tuhod para ma-relax ng husto ang kalamnan ng inyong tiyan. Ipatong ang kanang palad sa may bahagi ng pusod. Simulan ang malambot at pabilog na paghaplos. Tandaan ang pinakamahalagang tuntunin. Dapat ay pakanan o clockwise ang galaw ng inyong kamay. Bakit? Dahil ito ang direksyon ng daloy ng ating bituka. Kapag pabaliktad ang haplos nyo, parang itinutulak nyo rin pabalik ang dumi at baka lalo lang sumama ang inyong pakiramdam. Simulan sa magaan na haplos at dahan-dahang dagdagan ang diin
pero siguraduhin hindi ito masakit. Gawin ang paikot na masahe sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Maaaring makarinig kayo ng parang kumukulo o makaramdam ng paggalaw ng hangin sa loob. Normal lang po yun. Ibig sabihin, epektibo ang masahe. Para sa mas magandang resulta, pwedeng maglagay ng kaunting maligamgam na olive oil o sesame oil sa inyong mga kamay. Swak na swak ang self-massage na ito kung sasabayan ng pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig paggising sa umaga. Isa itong mahusay na routine para gisingin ang inyong katawan at tulungan itong maglabas ng dumi sa madali at natural na paraan. Madalas nating nakakalimutan na ang ating katawan ay mahilig sa routine. Binigyang diin ng tanyag na manggagamot na si Avicenna ang kahalagahan ng ritmo sa buhay ng isang tao. Ayon sa kanya, ang pagkain at pagtulog ay dapat ginagawa sa tamang oras. Ang ating bituka ay isang organ na pwedeng sanayin o i-train. Mayroon itong sariling biological clock. Kung kumakain ka sa paiba-ibang oras, natutulog kung kailan mo lang gusto, at pumupunta sa banyo kapag talagang hindi na kaya, malilito ang iyong bituka. Hindi nito malalaman kung kailan dapat magtrabaho at kung kailan dapat magpahinga. Ang sikreto para tuluyang maiwasan ng constipation ay ang pagbuo ng isang matibay na routine. Kailangan mong sanayin ang iyong katawan na dumumi sa parehong oras araw-araw. Ang pinakamagandang oras para dito ay sa umaga, pagkagising na pagkagising, matapos uminom ng tubig at gumawa ng kaunting masahe sa tiyan. Kahit wala kang nararamdamang urge, pumunta pa rin sa banyo. Maupo ng relax doon ng ilang minuto. Huwag masyadong umire o pilitin ang sarili. Bigyan lang ng sapat na oras ang iyong katawan para maintindihan nito ang iyong ginagawa. Sa simula, maaaring walang mangyari. Pero kung gagawin mo ito araw-araw sa parehong oras, halimbawa, saktong 8:00 ng umaga, magsisimulang bumuo ang iyong utak ng bagong reflex. Pagkalipas ng ilang linggo o isang buwan, kusanang gigising ang iyong bituka sa oras na iyon. Para lang itong pagtitrain ng isang alagang hayop. Kaunting tiyaga at disiplina lang, at magkakaroon ka ng maayos at predictable na resulta na mapapakinabangan mo sa loob ng mahabang panahon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang paksa na madalas ay hindi natin napapansin, ang ugnayan ng ating utak at ng ating tiyan. Si Avicenna, na hindi lang isang doktor kundi isa ring psychologist, ay napansin na noon pa na ang lungkot, takot at kaba ay nakakapagpatigas ng ating bituka, gaya rin ng maling pagkain. Sa makabagong siyensya, napatunayan na ang ating bituka ay ang ating pangalawang utak. Punong-puno ito ng mga nerve cells. Kapag tayo ay balisa, galit o nag-aalala, naglalabas ang ating katawan ng stress hormones. Dahil dito, naninigas ang ating mga kalamnan at nagkakaroon ng spasm sa tiyan. Tumitigas ang ating sikmura at humihinto ang normal na daloy ng panunaw. Akala kasi ng ating katawan ay nasa panganib tayo, kaya isinasantabi muna nito ang pagtunaw ng pagkain. Sa mga nakatatanda, maraming pwedeng pagmula ng kaba, pag-aalala sa mga anak, sa kalusugan o pati na ang mga negatibong balita sa TV. Lahat ng ito ay direktang tumatama sa ating panunaw. May tinatawag tayong spastic constipation na dulot mismo ng ating emosyon. Kaya ano ang dapat gawin? Kailangan nating matutong mag-relax. Isantabi muna ang mga problema, lalo na habang kumakain. Sabi ni Avicenna, dapat tayong maupo sa hapagkainan ng may payapang kalooban, makinig sa mahinahong musika at mag-isip ng mabubuting bagay. Kung nararamdaman mong naninigas ang iyong tiyan
Dahil sa stress, uminom ng maligamgam na tsaa gaya ng mint o chamomile. Huminga ng malalim ng ilang beses. Tandaan, ang payapang isip ang susi sa magaan at maginhawang tiyan. May isa pang mahalagang sikretong pangkalusugan na tila nakalimutan na nating lahat sa modernong panahon. At may kinalaman ito sa kung paano tayo nakaupo sa inidoro. Mukhang nakakatawa pakinggan, pero napakalaki ng epekto nito sa ating katawan. Noong unang panahon, hindi pa uso ang matataas na inidoro gaya ng gamit natin ngayon. Ang mga tao noon ay dumudumi ng nakapandungaw o nakasquat. At ang totoo, dinisenyo talaga ang anatomy ng ating katawan para sa ganitong posisyon. Kapag nakaupo tayo sa karaniwang inidoro gaya ng pag-upo sa silya, ang anggulo ng ating katawan ay nasa 90 degrees. Sa posisyong ito, may particular na muscle na humaharang sa ating bituka, kaya nagkakaroon ito ng kurbada. Dahil dito, nahihirapang lumabas ang dumi ng maayos. Napipilitan tayong umire ng malakas na hindi maganda para sa ating mga ugat at sa puso. Pero kapag tayo ay nakasquat o kapag mas mataas ang ating mga tuhod malapit sa dibdib, nagiging relax ang muscle na ito. Sa ganitong posisyon, nagiging tuwid ang daluyan ng dumi, kaya ang pagbabawas ay nagiging mabilis at walang hirap. Paano mo ito gagawin sa panahon ngayon? Hindi mo naman kailangang palitan ang iyong inidoro. Ang kailangan mo lang ay isang maliit na tuntungan o bangkito. Ilagay ito sa harap ng inidoro. Kapag dumidumi, itapak ang iyong mga paa rito at yumuko ng bahagya pasulong. Sa paraang ito, mas magiging mataas ang iyong mga tuhod kaysa sa iyong balakang. Magagawa mong gayahin ang natural na posisyon ng katawan. Maniwala ka, ang simpleng pagbabagong ito ay nagdudulot ng milagro. Kahit sa mga taong may malubhang problema sa pagtitibi o constipation. Tara, basagin natin ang isang sikat na paniniwala tungkol sa ating mga iniinom. Maraming nakatatanda ang nag-aakalang ang matapang na kape o tsaa ay nakakatulong sa pagdumi. Totoo naman na may ilan na agad na nakakaramdam ng pagdumi pagkatapos uminom nito. Pero sa katagalan, maling diskarte ito. Binanggit na noon pa ng tanyag na manggagamot na si Avicenna ang panganib ng mga inuming nakakatuyo ng katawan. Ang tsaa at kape ay may matinding diuretic effect. Ibig sabihin, mabilis nitong inilalabas ang mahalagang tubig sa ating system. Isipin nyo ito, iinom ka ng isang tasa ng tsaa, pero ang ilalabas ng katawan mo ay parang isa't kalahating tasa ng likido. Dito na magsisimula ang hidden dehydration o ang hindi mo namamalayang pagkatuyo ng katawan at saan kukuha ang katawan ng tubig para makabawi at mabuhay. Siyempre, doon sa ating bituka. Ang resulta, ang dumi mo ay lalong magiging tuyo at matigas sa bawat tasa ng matapang na tsaa na iniinom mo. Kaya kung hirap kang dumumi or may tinatawag na lazy bowel, kailangang limitahan ang mga inuming ito. Kung hindi mo talaga kayang iwanan ng tsaa, uminom lang ng isang tasa sa umaga at huwag itong gawing masyadong matapang. Pero tandaan, sa bawat tasa ng tsaa, kailangang bumawi sa pamamagitan ng pag-inom ng isang basong tubig. Mas mainam kung papalitan ng inyong nakasanayang tsaa ng mga herbal tea, juice mula sa pinakuluang prutas, o kaya ay maligamgam na tubig na may lemon. Makakatulong ito para mapanatili ang sapat na tubig sa loob ng iyong katawan at maiwasan ang pagkakaroon ng matigas na dumi sa iyong tiyan. Ang oras ng iyong pagtulog at hapunan ay dalawa pang mahalagang bagay na direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam tuwing umaga. Noon pa man, mahigpit ng ipinagbabawal ng sikat na manggagamot na si Avicenna
ang pagtulog ng busog ang tiyan. Ayon sa kanya, ang pagtulog habang may hindi pa natutunaw na pagkain sa loob ay naglalabas ng mga lason sa katawan. Alamin natin kung paano ito nangyayari. Kapag kumain ka ng marami bago matulog, napipilitang magtrabaho ang iyong sikmura at bituka sa oras na dapat ay nagpapahinga at nagpapalakas ang mga ito. Pero tandaan, bumabagal ang lahat ng proseso sa ating katawan kapag tayo ay tulog na. Ang paggalaw ng ating bituka ay nagiging mabagal at mahina, kaya ang pagkain kinain mo ng gabi na ay nananatili lang sa loob ng iyong tiyan magdamag. Hindi ito gumagalaw at nagiging pabigat lamang sa iyong sistema. Kaya naman paggising mo sa umaga, ramdam mo ang bigat, may mapait na lasa sa iyong bibig, at parang laging puno ng hangin ang iyong tiyan. Sa ganitong kalagayan, mahihirapan ang iyong katawan na maglabas ng dumi ng natural. Para maging maayos at on time ang pagdumi sa umaga, kailangang tapos na ang trabaho ng iyong bituka bago ka pa matulog. Ang pinakamagandang oras para sa isang magaan na hapunan ay 3 hanggang 4 na oras bago ka humiga. Iwasan ang mga pagkaing mabigat sa tiyan tulad ng matatabang karne, mga prito o pagkaing maraming carbohydrates. Mas mainam kung kakain ka ng mga nilagang gulay, kaunting isda o uminom ng isang basong kefir na may kasamang 1 kutsarang flaxseed oil. Bigyan mo ng sapat na oras ang iyong katawan na matunaw ang mga ito bago ka matulog. Sa ganitong paraan, may hahanda ng iyong bituka ang lahat ng dumi sa loob ng gabi at paggising mo, magiging mabilis at magaan ang iyong pakiramdam. Binigyan tayo ng kalikasan ng maraming banayad na lunas. Si Avicenna ay isang dalubhasa sa paggamit ng mga halamang gamot para sa kalusugan. Kumpara sa matatapang na laxative mula sa botika, ang mga tamang halaman ay hindi nakaka-addict at talagang banayad sa katawan. Ang buto ng flax o flaxseed ay itinuturing na isa sa pinakamahusay para sa mga pagod na bituka. Punong-puno ito ng nakapagpapagaling na mucilage at fiber. Napakadali lang ng paraan ng paghahanda nito. Sa gabi, magbabad ng 1 kutsarang flaxseed sa isang basong maligamgam na tubig. Tandaan, dapat ay maligamgam lang at hindi kumukulong tubig. Paggising sa umaga, magiging malapot ang tekstura nito na parang kisel. Inumin ito nang wala pang laman ng tiyan, kasama na ang mga buto. Ang malapot na likidong ito ay babalot sa dingding ng bituka, magbabawas ng pamamaga at tutulong sa mga muscle na kumilos ng maayos. Isa pang mahusay na katulong ay ang fennel o ang karaniwang dill. Ang mga buto nito ay mabisang pangalis ng pulikat at hangin sa tiyan na madalas nararanasan kapag hirap dumumi. Maglagay ng 1 kutsarita ng buto sa isang basong mainit na tubig, hayaang lumasa at inumin ang timpla sa loob ng buong araw. Huwag din kalimutan ng chamomile. Mayroon itong calming effect sa ating nervous system at maging sa ating mga bituka. Ang pag-inom ng chamomile tea sa gabi ay makakatulong para ma-relax ang iyong tiyan bago matulog. Ang mga natural na lunas na ito ay subok na ng maraming siglo. Maaaring mas matagal itong ihanda kaysa sa pag-inom lang ng tableta. Pero ang ginagamot nito ay ang mismong ugat ng problema at hindi lang basta tinatakpan ang mga sintomas. At sa wakas, narito na tayo sa pinakamahalagang sikreto ng pamamaraan ni Avicenna. Ang sikretong ito ay nasa iisang salita lang, ang pagiging tapat sa iyong nakasanayan. Madalas ay naghahanap tayo ng mabilisang solusyon. Gusto nating uminom lang ng isang basong tubig, kumain ng igos, at asahan na kinabukasan ay wala na agad ang lahat ng ating karamdaman. Ngunit hindi ganoon ang katotohanan.
Kung ang iyong bituka ay naging tamad sa loob ng maraming taon o dekada, kailangan nito ng sapat na panahon para matutong gumana muli. Habaan mo ang iyong pasensya para sa iyong katawan. Ang sikreto ng malusog na pangangatawan sa pagtanda ay hindi nakukuha sa isang milagrong gamutan lang. Ito ay bunga ng mga maliliit at simpleng gawi araw-araw. Isang baso ng maligamgam na tubig tuwing umaga, ang pagnuyang mabuti sa bawat subo, isang kutsara ng olive oil, kaunting fiber sa iyong plato, kalahating oras na paglalakad ng dahan-dahan, at ang paggamit ng tuntungan para sa iyong mga paa kapag nasa banyo. Walang alinman sa mga ito ang nangangailangan ng malaking pera o matinding pagod. Ngunit kapag pinagsama-sama mo ang mga ito at ginawa ng paulit-ulit araw-araw, mangyayari ang isang totoong himala. Maaalala ng iyong katawan ang tunay nitong lakas. Makakalimutan mo na ang pakiramdam ng kabigatan, ang mga hapdi, at ang walang katapusang pagpunta sa botika. Mararamdaman mo ang gaan sa pakiramdam na maaaring matagal mo nang hindi nararanasan. Sabi ni Avicenna, ang sining ng pagpapanatili ng kalusugan ay ang sining ng tamang balanse at disiplina. Maging tapat sa iyong mga mabuting gawi at ang iyong katawan ay magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng kalusugan at mahabang buhay na puno ng ginhawa. Natapos na nating talakayin ang mga dakilang prinsipyo ng kalusugan na nagpasalin-salin sa loob ng libu-libong taon. Aminin natin, wala namang mahirap o nakakatakot sa mga ito. Ang totoo, ang sikreto sa maayos na panunaw ay hindi nakukuha sa mahiwagang gamot o tableta, kundi sa pagbabalik sa mga simpleng batas ng kalikasan. Ang iyong bituka ay kaya at dapat gumana ng maayos sa kahit anong edad. Bigyan lang ito ng maligamgam na tubig, tamang pagkain at sapat na galaw. Makikita mo, mas magiging masigla ang iyong buhay at mawawala ang sakit o bigat na iyong nararamdaman. Maraming salamat sa panonood ng videong ito hanggang dulo. Tandaan, ang iyong kalusugan ay nasa iyong sariling mga kamay. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-like mo rin ang videong ito para mas marami pa tayong maabot na nangangailangan ng tulong. Siyempre, gusto naming marinig ang iyong opinyon. I-comment mo sa ibaba kung alin sa mga payo ni Avicenna ang pinaka nagustuhan mo at kung ano ang susubukan mong gawin simula bukas ng umaga. Manatiling malusog at mag-ingat po kayo lagi.